Ganda nun. Ito guys, yung labas ng Type 1. It's just a busy road. Pero wala namang anything dito. May Suzuki doon. Pero yun. Nanggaling na kami sa Spoon Sports kanina, but unfortunately, lunch break nila. So, dito muna tayo sa Type 1. I think mga 800-meter walk. Yeah, 11-minute walk. 11-minute walk siya. So, check out lang natin yung Type 1. For now, I think open talaga siya for the public. Kasi go lang, video lang. Wala naman silang pakialam. So, they just continue to work on the customer cars. Yun nga. So, I think yung ano dito, para siyang self-tour. I think yung term for it. So, pasok ka lang, video mo lang sila, ganyan. Tapos, feeling ko na, sanay na rin sila, hindi sila napipressure pag nandito ka. So, iba yung feeling niya, yung parang may mekaniko ka, sabay pinapanood ka ng customer mo. Boy, tama ba yung ginagawa mo? Mga ganyan. Ito, feeling ko naman, mas alam nila yung ginagawa nila kaysa sa'yo. Kaya, huwag ka na makialam. Huwag ka na makialam. Outside, there's this window na masisilip mo yung kanilang workshop. So, yan, yung mga engine blocks. Ang tawag dyan sa part na yan. Mga rocker arms, rocker assembly, pistons, rods, and F20. Ayan, mga different valve covers, B-series. And then, I think ito yung parang sinasabi nila na oil catch. O na baffled ba yun? Baffled eh. Kahit anong movement mo, horizontal, vertical, yung oil nandun pa rin sa center, hindi siya tatabing ganun through the G's. Yeah, mga hard cornering, yan. Yan. So of course, may hugasan sila ng kamay para malinis yung kamay mo pag mag-handle ka ng engine stuff. Right? Right. So right now, may parang pinaport and polish sila na, I don't know kung anong block yan sa K-Series yata. Those guys are called Takumi. Mga engine masters sila. Engine talaga yung forte talaga nila. Sila yung Takumi talaga. Takumi talaga tawag? Takumi talaga tawag sa kanila. Akala ko sa Fujiwara. Initial D. Tanong natin, baka marunong rin sila mag-atid ng tofu. Walang A86 dito. Walang A86 eh. Additional info lang, lahat ng ginagawa nila dyan, binabalance out nila yung buong engine, blueprint and all that. Binabalance out nila, so lahat ng parts were carefully measured by each, like each rod, each piston, pantay-pantay lahat, pati yung ikot ng yung mga cams, pati yung ikot ng mga crankshaft, lahat balance out lahat to reduce vibration. So lahat yung trabaho ng Takumi. And then, additional info lang, hindi siya Honda, but si Nissan, if you look at the engines ng mga R35 nila, lahat yung may signature ng Takumi, sino yung gumawa. Nandun yung name niya, nandun yung pirma, nandun yung serial number and all that stuff. So, yeah, galing. Ayun, may pumasok doon na N1. N-Box custom. Ano kaya difference ng N-Box sa N1? Mas boxy yung isa. Chok! Ayan na, binaba na siya. So, we're looking at the ground floor. May binababa silang Civic FD. Siguro let's take a quick tour lang ng mga cars dito. So, we have an NSX. I think FL5, for sure FL5 yun. We have an FD, Type R, another FL5, and an N1. Yung kakapasok kanina, N-Box. Nakakapasok lang. Ganda ng FD. Oo nga eh. I mean, ganda na NSX sa tabi ko, pero papatingin ako sa FD. Parang mas attainable kasi yung FD. Mas attainable. Mas attainable, mas pang tao. Kaya yata mahanap na NSX sa atin na for sale in years. So, ito guys yung first car na nakita namin ni Emil nung nanggaling kami sa labas. So, this is an NSX R. Of course, yung red stitching. No badges. Grabe. Iba yung feeling makakita ng NSX. And all the more na NSX dito sa Type 1.
Sobrang baba niya. Sobrang baba nung roof niya. And here you have yung DOC 6-cylinder VTEC. Nakakatakot yung tunog na FL5. Nakatakot yung tunog. Ang ano niya, ang bassy. Pero sobrang pino nung tunog niya. Walang garugal. Oo. Wow. Ang baba ng chin. Sa Sayad yan, Pops. So, yun yung mga mechanics. So, they're moving cars around lang. Kanina may mga binababa silang mga cars eh. Sasayad siya, Pops. Walang sayad. Pero mababa siya. Para siyang 16s? Yeah. 16s? Or 17s. Parang maliit siya yung usual setup ng ginagawa ng mga Pinoy. Oo nga eh. Mga Potenza tires. Yan yung stock ni Yan yung stock ng F2R, di ba? FD2R bed. Bye! So yun yung ground floor. Check out lang natin yung other cars sa second. So may binuo akong Game Boy para talaga dito. So this is one of the favorite shot ko. Sa loob. Kita ba? Re-reflect kasi. Ayan. Sorry, old school Game Boy Color eh. Wala siyang wala siyang backlight LCD or something eh. Nice! Yung mga cars na nakapark dito, we have a Honda S660 yata to. And Honda N1 na RS. So, siguro quick tour lang. Wala kasing S660 sa atin eh. But interesting to see it in the flesh. Siyempre given a spoon car siya, kumpleto talaga. Everything. Yep. All the bells and whistles. Of course, yung blue lens, steering wheel, shift knob. I think stock seats pa rin siya, hindi lang kita. And ito, ang ganda nitong stripe. Super like. And Bridgestone Potenza tires. Siyempre, spoon brakes. Spoon wheels. Tire specs, 195/50 R15. And of course, carbon hood. Ganda. Honda Philippines, baka naman. May bibili naman ito pag dinala niya sa amin. I'm sure. Para may kalaban na yung Miata. Wala kang choice Small convertible. Either 86 BRZ or... Pero iba pa rin ito, sobrang liit niya eh. Oo eh. Subcompact. Hindi ko nga alam kung mako-compare ba natin sa Miata eh. At saka yung headlights niya, napansin ko lang. I'm sure may nag-point out na rin. Para siya yung bagong NSX. May ganong vibe. Ayan. Double projector, no? Pa-projector siya. Ganda. And this one, guys, is a Honda N1 RS. So, I'm not too familiar dun sa mga models ng N1, but meron siyang spoon version. So, clear tail lamps. I don't know kung stock to sa Honda. And of course, spoon wheels, spoon brakes. Pero ito naka-spoon seat, Ems. Wow. Naka-spoon seat siya. Tsaka may spoon items din siya sa likod. On a side note, meron siya nakakabit na yung sa steering niya, si Works Bell na additional mga steering buttons. So in case mag-upgrade ka ng spoon na steering wheel, kailangan mo yung additional na yan from Works Bell para meron ka pa rin ng control surface for the for the gauge and for the multimedia system. Kasi wala na yung buttons Kasi wala na sa steering wheel. So yun yung way nun. It's only available by Works Bell. Nice, diba? Nice. Ito, di ako sure kung turbo yan pero mukha siyang turbo powered
So, research na lang natin kung may turbo ba ang N1. Okay, so let's go. Do not touch any cars. So inside sa second floor, we have yung S2000 race car. We have actually 3 S2000s and EG6, tama ba? EG6. EG6 na. I think for restoration, as you see, yung panels niya medyo luma na. And here you have an Integra DC2. Yan yung pinag-iisipan mo, Ems, di ba? Yung... Well, Rota R-Spec. Isa sa mga naisip lang namin na combinations. Eventually, kung naka 5 lugs na. Kung naka 5 lugs. Pero yun yung itsura niya sa DC2. Perfect match. Perfect match. Tsaka naka-spacer si ata, konti, no? That's good. Ah. Oh, no sound. Oh, no, okay. Ayan. So, that's the DC2. Merong S800 above. And EK9? EK9. 96 to 98 spec. Interestingly, yung tire choice niya is 18550 R15. So, kakaiba. Hindi siya yung 19555. So, this is yung S800. Nakakita na ako maraming mga vlogs na nandito tong car. So, I'm not sure kung customer car ba to or kay Ichi-san talaga. But yun, I think it's been here for quite some time na. Ang ganda, seeing it in the flesh. Old school Honda. Yeah, old school Honda badge. So, Game Boy cam. Kita ba? Medyo. Naisip namin, continue na lang tong vlog gamit tong Game Boy cam. Kaya naman yun. Ito, take ko yung shot. Ano siguro magre-reklamo. Adjustable naman yan. Oh shit! Sino yan? Shit, ubusin natin yung memory niya. Wala sa memory. Delete mo lang ako. So, overall yung vibe ng shop is quite relaxed. Wala naman silang masyadong pakialam na mag-video ka. I think they're open naman for visitors talaga kasi may 2 walls doon. You can sign there, put your sticker. May mga naglalagay ng mga Polaroids doon. And this is yung wall nila of valve covers. So, of course, you have here yung mga B-Series, H22. H22, B-Series, K-Series. K-Series din. And dito, I think, sabi mo, Ems, ito? ZC na dual head yata yan. So, Madrid engine's not so familiar. And yan, some other parts, like yung headers. Ano tawag doon? Sa Tamiya to eh, sa RC. Controller. Knuckle, mga knuckle. Oo, yung mga knuckles. Then, ito kita niyo yung cutout nung mga passive cooling shit nila. Kasama. Camshaft dito. Camshaft. Ito, hindi ko alam. Mga valve covers. Itong dalawa na to, it goes to those 2 engine valve covers. Dun sa old school. Even yung fan na
spoon, mga new parts nila on display. Ito, discontinued na to. Yan, discontinued. Mahal yan sa Pilipinas. And ito, may another B-series engine dito na naka-ITB. And yan, ito yung ano, nag-iingat ako guys kasi nandito sa likod ko yung DC2. Here we have yung FL5 Type R. And grabe, yung chain, as in yung whole stance niya, sobrang nakadikit siya sa road. Aggressive. Sobrang macho niya guys. Yung tires, they look meaty from this angle. And I think yun yung spoon chin that they developed. Sobrang baba niya. Yun nga. Sa Sayad siya, paps. Of course, spoon wheels, Brembo brakes, which I think yung stock from the FL5. Yan. Ganda ng tunog niya guys. Sobrang ganda ng tunog niya. And yung kanilang wing. And of course, yung FL5 spoon exhaust. Ganda. One day, magkaka FL5 tayo. One day. Or FK8, pwede na rin. Gundam. Yan, check out natin yung EK9 dun. Ito yung Civic EK9. Pero stripped out siya, no? Wala na yung sidings niya. Ito guys yung Spoon Sports na shop. So, wala talaga masyado makikita dito except yun, they give you this parang brochure. And yun, for this one, mga accessories. And then yung isa, may mention mo lang yung ano mo, kung ano yung car mo. Basically, kung ano yung nasa website, ito na yung dala. So, point and shoot ka lang. So, yeah, as long as available siya, pag di pa siya discontinued, then most likely they have it. So, yeah. Medyo straightforward lang. Tapos sasabihin mo dun sa person yung part na gusto mo. So, dito rin guys, makikita mo yung patong na, of course, respect naman kasi yung shipping fees and all. But yun, kaka-idea ka kung how much yung totoong price niya. Ayun, so maliit lang tong part ng spoon shop. It's more on pick and choose lang. Order ka lang dito sa parts. And unfortunately, walang stock nito. Yeah, sorry. Nabili lang kayo ng mga konting stuffs. Konti lang naman. Pasalubong lang. Mga small items lang, mini, mga drain plugs, mga maintenance items. Bumili rin ako ng thermostat, thermoswitch. Little stuff, accessories din. Interesting guys kasi meron talaga silang catalog. Like sasabihin mo lang talaga yung Honda car mo and nandun listed na rin yung prices. So sobrang convenient kasi on the spot may mga model cars pa ngayon matinaw na pabili. And then nandun din, specifically lahat ng nandun sa nila is nandun is sa website. So you can cross-check kung ano yung in stock pa, ano yung magkano siya. So when you get here, kung magkano yung price sa website, yun na rin talaga yung price niya. Hindi yung parang sa ibang bansa or sa Pilipinas na may konting stacks. Part yan kasi may shipping syempre. Pero yun, amazing. Ganda dito sa Cubao guys. Thank you for watching. Like and subscribe. See you.